the gift of a relationship with God. Yan po ang pamagat ng ating mensahe ngayong hapon mula sa sermon ni Dr. Reuben Bredenhoff. Ulitin ko po, the gift of a relationship with God. Mga minamahal na mga kapatid, naalala po ba ninyo ang inyong bautismo? Na maaaring marami po sa atin hindi na po naalala the moment when we were baptized. Para sa marami po sa atin, nakalimutan na natin yung mga panahon na yon. Many of us were baptized as infants, and we do not remember being carried to the front of the church, hearing the words of institution, or feeling the water placed upon us. Pero meron pong mas mahalagang tanong sa ating bautismo. What do you remember what your baptism means? Ano po ba ang kahulugan ng ating bautismo? Sapagkat ang bautismo po ay hindi lamang religious ceremony, it is not merely a family tradition or church custom. Ito po tumuturo sa isang napakahalagang realidad that God desires to have a relationship with His people. Gusto ng Panginoon na magkaroon ng isang relasyon, tipan ng relasyon sa kanyang bayan. And that is exactly what we see in Lord's Day 27 of the Heidelberg Catechism. The theme of the sermon this afternoon is this: the Lord establishes a loving covenant relationship with His people. Ang Diyos ang nagtatag ng isang tipan na puno ng pag-ibig para sa kanyang bayan. And we will see that this covenant relationship, number one, originates from God. Number two, it's sealed with the blood. Number three, includes our children. And number four, call us to faith. Isa-isayin po natin ang pagtalakay sa mga yan. Pero muli po tayo lumapit sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Aming Panginoon, nalalaman mo po ang aming kagustuhan na makaunawa ng iyong mga salita. Nalalaman mo rin po ang limitasyon ng iyong abang lingkod, ang aking kahinaan, ng aking katawan, maging ng aking pagsasalita, Panginoon. Kayo pong pumatnubay. Huwag mo mapansin ang aking mga limitasyon, kundi makita ang iyong kalakasan at ang kaliwanagang mula sa banal na Espiritu. Kayo pong baluwalhati sa pagkakataon dito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, una po sa lahat, ito pong bautismo, this is the covenant relationship that originates from God. Ito po ay tipan ng relasyon o kaugnayan natin sa Panginoon na nagsimula sa Diyos. Let us begin with Genesis 17. Sa chapter na ito, makikita po natin that God comes to Abraham at kapansin-pansin ang Diyos ang nag-take ng initiative. Siya po ang nagkusang gumawa nito. Abraham did not come to God first with a proposal. Hindi naman siya nagsabi ng Panginoon na magkaroon tayo ng tipan. Hindi niya sinabi magkasundo tayo sa isang bagay. Abraham did not invent the covenant. Abraham did not seek out this relationship. It was God Himself who initiated it. In Genesis 17 verse 1, it says, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. And then kung tayo po itatalon sa verse 7, God says, and I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant to be God to you and to your offspring after you. Pansinin po natin yung pagkakasabi ng Panginoong Diyos. God says, I will establish my covenant. So yung covenant po ay nagsimula sa Diyos. At yan po ay napakalaking kaaliwan para sa ating mga makasalanan sa kanyang harapan. Because if our relationship depends on our own human efforts, if it depends on our goodness or our faithfulness, malamang na tayo po'y wala ng pag-asa. Sapagkat tayo po'y mahina, we are sinful, we are inconsistent, we fail again and again. Pero salamat po sa Panginoon because our relationship does not begin with man reaching up to God. It begins with God reaching down to us by His grace. Marami po nag-iisip na ang Christianity is ito po'y isang bagay na sinasabi po na ang Diyos ang siyang o ng tao umabot sa Diyos. But it's actually the opposite because God is the one who seeks
sinners. Sabi ng Panginoon, parito ako hindi para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Sabi niya, to seek and to save that which was lost. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Isang proof po dito is in the book of Genesis, nung nahulog sa pagkakasala sina Adam and Eve. Ano pong ginawa po nila? Sila po yung nagtago, di po ba? At hindi naman po sinabi sa Bible that nung sila yung nagtago, ay nagtanong sila, Panginoon, nasaan kayo? Nandito po kami, nagtatago po kami. Pero sabi po ng Bible, ang Diyos ang nagtanong, sabi, where are you? Hinanap sila ng Diyos. Hindi sila Adam and Eve ang siyang naghanap, kundi ang Diyos ang siyang naghanap sa kanila. Ganon din po kay Abraham, it was God who sought Abraham out of paganism. Ang angkan po ni Abraham ay mula sa lahi ng mga pagano, sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero siya ang tumawag kay Abraham, dinala siya sa isang lugar na nais ng Panginoon. At nung lumago na po ang bayan ng Israel, sila po nilabas din ng Diyos from the land of Egypt through Moses, dineliver sila doon. Ang Diyos ang siyang naghanap sa kanila. At ganoon din po hanggang ngayon, God continually seeks sinners today through the gospel of Jesus Christ. Tandaan po natin, yun po ang pinaka-puso ng tipan na ito. It is that God gives Himself to His people. So ang pinakasentro po ng Genesis 17 is not merely land, it is not merely descendants or earthly blessings. Ang sentro po ay yung pangako ng Panginoong Diyos that He said, I will be your God. Ako ang inyong magiging Diyos. Wala na pong masigit na blessing po roon na ang Diyos ay nangako, ako ang inyong magiging Diyos. Imagine that. The holy and almighty creator of heaven and earth says to the sinners, I will be your God. Ang ibig sabihin po that His promises of love, His care, forgiveness, His protection, His fellowship, and His salvation is for us who believe in Him. So ito pong covenant na ito is not merely a cold legal arrangement. Hindi nakipagtipan ng Diyos na para bang merong kalamigan, na para bang tapos na tayo, nagkasundo na tayo, tapos na. No. It is a relationship of grace and love established by God Himself. So that is number one. Ang tipan na ito ay mula sa Diyos. Ito yung nag-originate sa Diyos. Ang Diyos ang nagkusang ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Pangalawa po, the covenant relationship is sealed with God. Ang tipan na ito ng pakikipag-ugnayan ng Diyos ay sinelyuhan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So again in Genesis 17, God also gives a sign of the covenant. Ano po yung makikita nating sign? Kanina binasa po natin. The sign of circumcision. Di po ba? At ang tanong po dito, bakit tatatakan niya na lang din yung kanya? Seselyo na rin lang yung kanyang mga tao, kanyang bayan. Bakit circumcision pa ang kanyang pinili? Ba't hindi na lang tinatakan sa noo? Di po ba? Kaya nilagyan ng hikaw sa tenga. Di ba? Sabi ni iba, ba't hindi na lang tinatuan? Di po ba? Bakit circumcision pa? Why? Kasi po sa circumcision, it involves what? Blood. Okay? And because blood is connected to sin and cleansing. Hindi po pwedeng lagpasan ng Diyos ang anumang pagkakasala. Because God is holy and just, and sin requires payment, there must be an atonement. So already in the Old Testament, circumcision pointed ahead to the need for cleansing from sin through the shedding of blood. And ultimately, it pointed forward to Jesus Christ. In the New Testament, the covenant sign is no longer circumcision. So napalitan, di po ba? Sabi nga po ng iba, sa term natin ngayon is nag-level up. Pero patuloy pa rin, meron pa rin tatak at selyo o tanda. The covenant sign is no longer circumcision but baptism. And yes, baptism points to the very same Savior. Now, ano po ba ang sinisimbolo ng water baptism? It symbolizes washing and cleansing. Kung paano po yung tubig ay nakakapaglinis ng mga dumi sa ating katawan, and so the blood and Spirit of Christ cleanse believers from sin. Subalit napakalagang maunawaan po natin that water itself does not save.
There is no magical power in the sacrament itself. It is Christ alone who saves. Ang baptism ay isang tanda at isang seal na itinuturo tayo patungo sa ating Panginoon. And whenever baptism is administered, God visibly proclaims the gospel before our eyes. Na para bang sinasabi ng Panginoon, look to Christ. Habang tayo binabautismo, yun na sinasabi niya, look to Christ, in Him there is forgiveness, in Him there is cleansing, in Him there is new life. At muli mga kapatid, ito po ay nagbibigay ng kaaliwan sa atin ng mga makasalanan. Because when we look honestly at ourselves, madidismaya talaga tayo. We see so much of our remaining sin. We stumble. We doubt. We become spiritually cold. We fight against temptation and often fail. Kaya kung minsan, dahil sa nakikita natin, di ba, talagang struggling tayo to sin, kung minsan, nagtatanim yung mananampalataya sa Diyos, sa kalagayan ko ito, bakit iniibig niya pa rin ako? Sa kalagayan ito, bakit pinagtsatsagaan niya pa rin tayo? Bakit tinatanggap niya pa rin tayo? At bakit tayo nananatiling sa Kanya pa rin? Baptism points us away from ourselves and toward Christ. It reminds us that salvation rests not upon the strength of our faith, but upon the sufficiency of Christ's blood. Sapat ang Kanyang sakripisyo para sa atin. Ganap ang Kanyang paglilinis para sa ating mga makasalanan, sa ating kasalanan. His grace is greater than our sin. That is the second truth. Third truth. The covenant relationship includes our children. Ito po yung malaking, hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin, di ba? Dapat bang bautismuhan ang mga sanggol o ang mga bata? This is one of the major teachings of the Lord's Day 27. In Genesis 17, mapapansin po natin that God did not establish His covenant only with Abraham individually. Nakipagtipan siya, kausap niya si Abraham, pero hindi sinabi ng Diyos na ikaw lang, sa'yo lang ako makikipagtipan. Kundi sinakop ng Diyos si Abraham, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang buong household, ang kanyang buong sambahayan. So, ibig sabihin nito, kung buong sambahayan, kasama na rito yung mga batang paslit, mga sanggol, sa buong sambahayan ni Abraham. Why? Bakit kasama sila? Bakit kasama sila sa tipon ng Diyos? Sa tipan ng Diyos kay Abraham? Because the children of believers belong to the covenant community of God. Sapagkat ang anak ng mananampalataya ay kabilang sa tipan within the community of God. And this principle does not disappear in the New Testament. Sabi ng iba, kasi nabago na, di ba? So dapat wala na yan. Pero hindi po. Makikita natin, mas lalong naging clearer, mas lalong naging fuller, mas lalong naging wider, mas lalong naging malawak, mas lalong naging, kata natin na maliwanag sa New Testament. Hindi naging smaller in the New Testament. Kundi lalo nating nakita na ito ay dapat gawin. That is why believers continue to present their children for baptism. Kaya yun pong ginagawa natin. O ba hindi tayo nagpapabautismo rito para lang marehistro ang pangalan ng ating mga anak sa loob ng iglesia? O para magkaroon sila ng certificate of baptism? No. Kasama sila doon sa covenant community of God. Kaya pinipresenta natin sila for baptism. Not because baptism automatically saves them, not because children no longer need personal faith and repentance, but because God continues to include believers and their children within His covenant promises. So ito po yung napakahalagang encouragement din po sa bawat mga magulang na Kristiyano. God's covenant dealings are not merely individualistic. God works through families and generations. Ito bang sabi ng Psalms 103, but from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him,
and His righteousness with their children's children. So, makita natin dito, yung mga may takot sa Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago at kasama na din ang kanilang mga buong sambahayan, ang mga anak ng kanilang anak, ang kanilang henerasyon. So, what a beautiful encouragement for parents raising children in a broken world. Kaya tandaan po natin to, mga magulang na mananampalataya, mga kapatid kay Kristo. Tandaan po natin that your children are not strangers to the covenant promises of God. They are set apart within the covenant community, and they are to be taught the gospel, they are to be instructed in the word, and called to faith in Christ. So ito po isang pribilehiyo. At kasama ng pribilehiyo, yung covenant responsibilities. Bilang mga magulang ng ating anak na binapabautismuhan, mga kapatid, hindi po sapat na sila na bautismuhan lang o pinabautismuhan natin. Children must be discipled, they must hear the gospel, they must be taught repentance and faith. Dapat makita nila sa buhay natin, sa loob ng ating tahanan na pinamumuhay ang Christianity, nakikita nila ang ating patotoo, at higit sa lahat, dapat tinuturuan natin sila kung paano lumapit sa Panginoon, manampalataya, embrace si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At pang-apat na katotohanan, and this is the last, the covenant relationship calls us to faith. So tayo po'y tinatawag nito sa ating pananampalataya. Ito po'y tawag sa pananampalataya. In Genesis 17:1, God says, "Walk before me and be blameless." So hindi lang siya sinabi ng, "I will be your God." Hindi lang po siya sinabi, "Ako'y Diyos ninyo." Kundi sinabi din ng Panginoon, "Walk before me and be blameless." So the covenant includes promises, but it also calls for a response. Kailangan meron tayong pagtugon sa panawagan ng Diyos. It does not merely say, "I will be your God," and therefore you can live however you want. Kahit anong gusto mo, masunod ka, wala akong pakialam, basta ako ang Diyos ninyo. No. The covenant relationship calls us to faith, repentance, and obedience. So in baptism, God says to us, "You belong to me, therefore walk with me." Hindi po sinasabi at hindi tayo binibigyan ng lisensya for spiritual laziness nung tayo po'y binautismuhan na. It is not a permission to continue comfortably in sin. Rather, baptism reminds us that we have been set apart for God. Na tayo'y kay Kristo Jesus. Tayo'y pag-aari ni Kristo Jesus, and therefore, we are called to daily repentance and faith. Ang ating Kristiyanong buhay, hindi po ito perpekto. Lagi tayong nagkakasala, lagi tayong bumabagsak. Maraming mga tukso sa ating paligid, bumabagsak tayo. We struggle with sin, we still fall. But true believers continually return to Christ in repentance. Ang tunay na mananampalataya, maring bumabagsak. Maring hindi lang basta bagsak, kundi matinding pagbagsak. Pero siya'y patuloy ding lalapit sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran. As Christians, we continue fighting sin. We continue trusting His promises. We continue seeking to walk before Him. And what a comfort to know that even when our faith is weak, God remains faithful. Tayo di tayo laging faithful. We change, God does not. We are inconsistent, but God is steadfast. We often fail, but God never breaks His covenant promises. Kaya ito po ay napakalaking kaliwan sa ating mga mananampalataya. Baptism does not point to us the greatness of our faith. It points us to the greatness of God's faithfulness. Kaya po mga kapatid, huwag nating magaanin ang ating bautismo. Huwag nating baliwalain ito.
Ito'y hindi lang tanda ng ating pakikipag-isa sa Diyos, ito'y tanda na tayo lalakad, na siya ang ating Diyos, siya ang ating Panginoon, at tayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kabanalan. Remember the promises of God, and above all, look to Jesus Christ because He is the center of the covenant. Through Him we are cleansed, through Him we are forgiven, through Him we are adopted as children of the Father, through Him we receive eternal life, and therefore with joy and gratitude we may confess, the Lord is our God, we are His people, we will live for Him. Amen.